Sa video na ito, pag-aaralan natin ang mutually exclusive events at exhaustive events. Para mas madaling maunawaan ang dalawang konseptong ito, gagamit tayo ng sample space ng pag-roll ng dalawang six-sided dice. Tandaan na ang sample space ay naglalaman ng lahat ng posibleng kinalabasan. Sa sample space ng dalawang dice, makikita natin na may kabuoang 36 na posibleng outcomes. Ano ang mutually exclusive events? Ang mutually exclusive events ay mga events na walang kahit isang outcome na magkapareho. Ibig sabihin, kapag gumuhit tayo ng Venn diagram, hindi nag-overlap ang event A at event B. Sinasabing disjoint o mutually exclusive ang dalawang events kung lamang kung ang probability na mangyari ang A and B ng sabay ay equals 0. Sa madaling salita, hindi maaari mangyari ang dalawang events ng sabay. Halimbawa, gamit ang sample space, sabihin na natin na may dalawang events tayo, event A at event B. Ang event A ay pagkuha ng kahit isang 5. Ang event B ay pagkuha ng kabuoang sum na mas mababa sa 4. Maaari mo i-pause ang video upang subukan sagutin ang mga ito. Para sa event A, titignan natin ang sample space at hahanapin ang lahat ng outcomes na may kahit isang 5. Makikita na natin na may 11 outcomes, kaya ang probability ng event A ay 11 divided by 36. Para sa event B, makikita na natin na may 3 outcomes lamang kung saan ang kabuuan ng dalawang dice ay mas mababa sa 4. Kaya ang probability ng event B ay 3 divided by 36. Kapag tinignan natin ang sample space, makikita na natin na walang magkaparehong outcome sa event A at event B. Ibig sabihin, walang overlap. Dahil dito, masasabi na natin ang event A at event B ay mutually exclusive events. Dahil walang overlap, ang probability na mangyari ang A and B ng sabay ay equals 0. Ngayon naman, pag-usapan natin ang exhaustive events. Ang exhaustive events ay mga events na sinasaklaw ang lahat ng outcomes sa sample space. Kapag gumuhit tayo ng Venn diagram, wala dapat matitirang parte na hindi shaded dahil lahat ng outcomes ay kasama. Hindi kailangang pantay ang hatian ng events, kahit anong ratio ay pwede, basta natatakpan nila ang buong sample space. Halimbawa ng exhaustive events, gamitin natin muli ang sample space ng dalawang dice. Ang event A ay pagkuha ng kahit isang 6. Ang event B ay pagkuha ng sum na mas mababa sa 11. Maaari mo i-pause ang video para subukang sagutin. Para sa event A, may 11 outcomes, kaya ang probability ay 11 divided by 36. Para sa event B, may 33 outcomes, kaya ang probability ay 33 divided by 36. Kapag tinignan natin ang sample space, makikita na natin na lahat ng outcomes ay saklaw ng event A at event B. Dahil dito, masasabi na natin na ang dalawang events ay exhaustive. Mahalagang tandaan kapag ang exhaustive events, ang probability ng A or B ay equals 1 dahil lahat ng posibleng outcomes ay saklaw. Pagpapatunay gamit ang union rule.
Ayon sa union rule, ang probability ng A or B, ang probability ng A plus B minus plus A and B. Alam na natin na probability ng A ay 11 divided by 36. Probability ng B ay 33 divided by 36. Ang overlap ay 8 outcomes, kaya ang probability ng A and B ay 8 divided by 36. Kapag pinagsama ito, 8 ay 11 divided by 36 plus 33 divided by 36 minus 8 divided by 36. Ang sagot ay 36 divided by 36 equals 1. Pinapatunayan nito ang exhaustive events, ang event A at event B. Mutually exclusive at exhaustive ng sabay. Mahalagang tandaan ang exhaustive events ay pwedeng mag-overlap pero hindi ito required. Kapag ang dalawang events ay exhaustive at hindi nag-overlap, masasabi na natin na sila ay mutually exhaustive at exhaustive. Halimbawa, event A ay kapag ang sum ng dice ay even, event B kapag ang sum ng dice ay odd. May 18 outcomes na even, kaya ang probability ng event A ay 18 divided by 36. May 18 na outcomes na odd, kaya ang probability event B ay 18 divided by 36. Walang overlap, kaya ang probability ng A and B ay 0. Kapag ginamit ang union rule, 18 divided by 36 plus 18 divided by 36 minus 0. Ang sagot ay 36 divided by 36 na equals 1. Ibig sabihin, ang event A ay at event B ay parehong mutually exclusive at exhaustive event.